Pagkabukas ng pinto, mabilis na tumakbo palabas ang babae. Nanginginig ang katawan niya, halos madapa sa pagmamadali. Pero hindi pa rin siya nakaligtas. Dahil paglingon niya, nakita niyang sinusundan pa rin siya ng nilalang na kanina pa gustong kumitil sa kanya. Nagpatuloy ang habulan hanggang makarating siya sa mismong bahay nila. Halos mabaliw siya sa kaba habang sinasara ang pinto. Ngunit bago pa man siya makapagpahinga, naroon na muli ang multo. Nakapasok na. Hindi ka makakatakas. Bulong ng malamig na tinig. Kasabay ng mabibigat na yabag na palapit ng palapit. Wala na siyang nagawa kundi tumakbo pababa, diretso sa basement. Doon, sobrang dilim. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng puso at ang malalim na hininga ng multo sa likod niya. Nang akala niya ay tapos na ang lahat, bigla na lang itong tumigil. Hindi siya makakilos, natatakot siyang lumingon. Hanggang sa maramdaman niya, nasa mismong likod na niya ang nilalang. Pero isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang lalaking sinaniban, biglang napaluhod, hawak ang ulo, at parang nagising mula sa bangungot. Unti-unting naglaho ang kakaibang titig sa mga mata nito at napalitan ng normal na anyo. Hindi ko alam anong nangyari, hingal ng lalaki. Nagulat ang babae, pero imbes na umatake, nakita niya ang takot at pagkalito sa mukha nito. Hindi na siya kaaway, para bang pareho na silang biktima. Ngayon silang dalawa na ang magkakampi. Pero bago sila makaisip ng plano, may malamig na boses na umalingaw-ngaw sa basement. Hindi pa tapos ito. At doon nagsimulang gumapang ang dilim sa paligid nila. Mas mabigat, mas nakakatakot, parang ang mismong multo na sumanib sa lalaki. Unti-unti nang lumalabas sa tunay nitong anyo.